Nagliliyab ngayon tungkol sa mag-asawang Senator Chis Escudero at Heart Evangelista. Di umano ay may isang babaeng nagdadalang tao ngayon nang dahil kay Senator Chis. Mga kabataan na nagkakainlaban, nagmamahalan, na palalim ng palalim ang relasyon. Si Roro Madrid at si Bianca Umali po. Itong female personality na napaka-generous pala itong O, hindi mabuti. Generous naman pala. Palabigay. Ay, hindi ganun. Buti kung ganun. Eh, ano? Ang ibibigay niya talaga hindi mo makakalimutan. Generous sa Buti sa katawan. Chika, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng buong mundo. Heto na naman po kami para iparamdam sa inyo. Hindi po kayo umalis ng Pilipinas. Nandito pa rin po kayo dahil alam nyo ang lahat ng nagaganap dito sa ating bansa. At syempre, maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Of course, Romel Chika, thank you so much. Ohayo gozaimasu, minasan! At hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Para ipakilala sa inyo ang aming kasama na kulang na lamang po ay manakit. Morley Alinio. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre po, ito ang inyong programa at ito ang Showbiz Now! Sandali lang, magkaliwanagan tayo. Seryoso ka ba sa mga pinaggagawa mo? Sino ka dyan? Sino ka Marimar. ngayon? Alam mo, kaloko ka. Kasi diba, hindi naman sa, alam mo, minsan talaga, nag-iisip na lang ako. Pagbibigay mo lagi kasi yan na. Oo nga eh, parang na-spoiled siya. Nagkita mo kanya niyo si Andrea. Oh, thank you. Andrea? Paano maging isang ina? Ano hoping? Parang Okay, Ate Chris. lahat na po ay ginagawa ni Morley para kayo ay maaliw. Dahil alam po namin, bukod sa aming mga kwento, ang gustong-gusto nyo po talaga ay yung makalimot kayo sa depresyon, makaiwas sa stress. At isa po itong paraan para makaiwas tayo sa mga problema. Diba? Gagawin ng lahat. Yes, dahil mahal natin sila. Today, sabi niya, ang hirap kumita. Isa pa yun. Okay, simulan na natin. Siyempre pa, pinagpipistahan na po ang isyong ito ngayon. Pero siyempre, meron po kami mga babanggitin na mga detalyeng hindi nyo pa alam. At siyempre, gusto po naming makilahok sa isyong nagliliyab ngayon tungkol sa mag-asawang Senator Chis Escudero at Heart Evangelista. Marami na naman tayong naririnig. Marami tayong nababasa. Ikaw, ano ang point mo Ate dyan? Christy, hindi na natin alam kung ano ang totoo sa hindi. Sa dami ng mga naglalabasan na hiwalay sila, may nagsasabi ring hindi, may nagsasabing dahil dito sa isang sitwasyon, ayoko nang banggitin kung anong sitwasyon na yun. Pero ang pinaka straightforward dito ay ang issue na hiwalay na ang dalawa. Oo. At saka nakaka-alarma yung sa vlog mismo ni Heart Evangelista ay inamin niya na meron siyang pinagdadaanan talagang personal na problema ngayon at mga paghamon. Correct. Natural kapag ganun po ang binibitiwang salita ng kahit sinong personalidad, nagre-read between the lines po ang manonood. Totoo ang naman. nakakarinig. Nakakagulo para sa ating mga taga-subaybay nila. Nakakagulo, mag-iisip ka, ano ito? Bakit pa padaplis lang pero walang nagko-compare? Padaplis, pero alam naman natin na may isyung lumalabas. Oo. At kung walang nanggagaling sa kanila, dapat ito ay namatay ng kusa. Pero bakit lumalalim at bakit lumalaganap? Kasi nga ay nagsasalita si Heart ng mga personal niyang damdamin ngayon. Isa-isahin natin. Yes, Ate Christy. Meron pong kumalat na balita na di umano, ito po yung mga kwentong kumakalat na iisa-isahin lang po namin. Di umano ay may isang babaeng nagdadalang tao ngayon nang dahil kay Senator Chis. Oo, makakatumbling yan. Na hindi natin pinaniniwalaan. Pero Ate Christy, hindi natin pinaniniwalaan pero ang daming nagtatanong sa atin. Ang question dito, saan nanggaling ang issue? Oo, saan nag-ugat? Saan nag-ugat ito? Oo. Bakit may issue, may nabuntis si Senator Chis? Saan nagmula ito? At wala namang pag-amin mula kay Senator Chis. Pero kung iisa-isahin mo yung mga sinasabi nitong si Heart Evangelista, parang naroon yung punto. Oo.
malalim malalim. At saka pangalawa, gustong-gusto na raw pong magkaroon ng anak ni Senator Cheese pero hindi siya mabigyan ng supling ni Hart. Anong point mo? Naku, para bang yung tungkol sa karir naman ito ni Hart na hindi niya ipagpapalit ang kanyang napakagarbong karir. Diba? Dahil lang sa kanyang pagbubuntis. Na hindi naman nating alam kasi hindi naman tayo si Hart Evangelista para makasagot para sa gusto niya na mangyari sa buhay niya. May isa pang issue. Sobra daw na nalalabisan si Senator Cheese sa pagiging kabuloso at gastadora ni Hart Evangelista. Parang isa yon sa parang pinagtatalunan. Okay. Diba? Opo. Pero doon sa salita kasi ni Hart na inamin niya, I will not lie. Sabi niya, diba? It's true daw na dumadaan siya ngayon sa isang matinding paghamon at personal na nagaganap sa kanyang buhay. Ano ba ang pwede nating isipin? Hindi ba yung pagsasama lang nila ni Senator Cheese ang pwede nating ikambal doon? Dahil iyon ang pinag-uusapan ngayon. Pero pwede din, Ate Christy, na pinansyal, baka nalulugi ang negosyo, o baka may karamdaman, pwede rin pumasok yung mga ganong issue. Pero ang pinakamatindi ritong pinag-uusapan ay yung hiwalayan. Oo, personal. At saka kasi diba umingay ito nung nawala ang apelido na Escudero sa kanyang IG account. Nung inilaglag niya. Oo, tama yun. Simula lahat ito Tapos umingay na, ay, magkagalit sila. Pero wala. Humaba ang araw, lumipas ang araw, iba-ibang mga dahilanan na. Pero noong pamanguna nating salatin at panghimasukan ng isyong ito, malinaw ang sinabi natin, wala tayong nararamdaman Hindi tayo na naghihiwalay. Ano? Hindi tayo naniniwala sa kwento ng hiwalayan. Kasi kung totoo ito, napakabilis ng balita talaga. Politika, showbiz, kapag nagsama ang dalawang mundong ito, ay nako, mabilis pa sa alas 4 ang pagkumpirma ng iba-ibang tao na nakakaalam ng kwento. Walang lusot. Oo, pasok yan. Pasok kagad yan, meron kagad resulta. Ay, hiwalay talaga yan. Di ba, Day? Pero ito wala. Walang nagsasalita. Kundi panay padaplis lang si Hart. Kahit naman nung una na nagkahiwalay si Senator Cheese at ang ina ng kanyang mga anak, wala tayong anumang narinig sa kanya. Hindi siya yung tipo ng tao na magkukwento at ibabahagi sa publiko ang kanyang personal na nararamdaman. Nagkataon lamang na artista si Hart, kaya pinagpipistahan sila ngayon. Although of course, marami na kasing nakakamiss dun sa kanilang pag-uusap through di ba, yung interview. Correct. Ay, meron sila yung how much do you know each other, yung mga ganon-ganon na detalye. Siguro doon nakukulangan ang publiko na hindi na nila nagagawa ngayon dahil si Hart ngay abalang-abala sa iba't ibang bansa, di ba, kung saan siya merong ginagawang trabaho. Opo, at sinabi na rin ni Hart na magbabago na daw ang kanyang YouTube vlog. So, eto na ang pagbabago. Wala na yung mga ganong usapan nila ni Chris na hinahanap ng mga tao. Kundi, seryosong, na Hart na to, di ba, Nay? Sabi niya, mag-iipon na siya. Iba na yung takbo ng vlog niya. Masyado ng adult ang datingan ni Hart. Ang atake. Ang atake. Alam mo, nakapanghihinayang kasi paminsan-minsan lang po nagtatagpo ang mundo ng politika at mundo ng showbiz sa gitna. Pagkatapos, magkakaroon pa ng ganitong issue ng hiwalayan. Maraming manghihinayang dito. Bagaman hindi natin alam talaga kung ano ang nagaganap dahil hindi nga nila kinukumpirma. Yes. Pero may mga kwento na isang araw may pasasabugin daw si Hart Evangelista. At yun ang inaabangan na Ate Christy. Oo. Ate Christy, makasagot lang ako. Doon sa issue na sinasabing hindi pagkakaroon ng anak ni Hart Evangelista, siguro hindi natin masisisi si Hart dahil ilang beses siyang nag-try. Oo. Pero nawala. Hindi naniniwala na kinatatakutan ni Hart na masira ang figure niya. Totoo. Kasi si Hart mismo ang nagsasabi na willing niyang i-give up ang lahat-lahat sa kanya basta't magkaroon siya ng anak at magandang pamilya. Magkaroon ng isang maayos na pamilya. So, parang taliwas yun sa aking pananaw. Tsaka hindi totoo yun. Kung kayo ay nagmamahalan, pareho ninyong ibubuwis at isasakripisyo ang maraming pangyayari sa buhay ninyo para lamang matupad yung pangarap nyo. Pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng isang magandang pamilya, di ba? Totoo yan. Ang dami nating isasakripisyo sa totoo lang. Isa pa rin, Ate Christy, sa hindi ko pinaninulaan, yung sinasabing yung capriccio, yung pagiging vanidosa ni Hart Evangelista. Kasi Ate Christy, mula pa nang makilala ni Cheese Escudero si Hart, gano'n na siya. Mayaman siya. Galing siya sa angkan ng mga kilala at mayaman. Buena familia. Buena familia. Ngayon, parang feeling ko, hindi naman doon magmumula ang kanilang pag-aaway dahil si Hart mismo at saka si Cheese ang nagsasabing may sariling pera si Hart. Hindi kasi nasanay siguro ang mga marites na kapag nakita nila si Hart at si Senator Cheese yung naglalambingan. Sa dati. Hindi nga sila ganun di
ba? Hindi sila yung showy, hindi sila yung flaunty. Pero dapat maintindihan natin na magkaiba po sila ng larangan. Pagka naman sila ay naglapit at nagyakapan, sasabihin, ano ba naman tong politikong ito? Hindi nilalagay ang sarili sa dapat niyang kalagyan. Pero nakakapagtaka lang, Nay, nung magmula nung umingay ang chismis na hiwalay na sila, wala na rin tayo mga pictures na nakikita together sila. Totoo yan. Yun ka, kaya mag-iisip ka talaga, baka nga meron something. Baka may problema. Oo, pero di rin natin alam, baka meron lang silang mga ginagawa, busy ang bawat isa. Pero maaaring may bumabagabag na problema sa kanilang dalawa ngayon na matatagpian pa. Ano? Sana nga ganoon. Tama, Ate Christy. Posibleng ginagawaan nila ng paraan. Oo, Posibleng mayroong butas. Oo. Pero tinatry nilang takpan. Kasi wala naman pong perpektong relasyon. Kahit naman po kaninong mag-asawa ay nangyayari ang ganitong hindi pagkakaunawaan. Nagkataon lamang po na siguro si Hart ay hindi nakapagpigil at naglabas ng kanyang emosyon. Ganon. Question dito, ano ang tunay na dahilan bakit hindi nakayanan ni Hart Evangelista ang kanyang emosyon? Ano yung susi nun? May pinanggalingan May yon. pinanggalingan yun. Siguradong may pinag-ugatan yon. Alam mo, sa Senator Cheese, hindi natin maaasahan talaga na pumatol sa ganitong kwento. At siguro, kung magsasalita man siya, yung sukdulan na, yung talagang kailangan na silang may gustong linawin. At saka ito pa na yan, di ba? Lately, nahihilig na naman sa pagpipinta si Hart kasi doon daw siya nagre-release ng kanyang emosyon. Pag nagpipinta siya ngayon. So, ang ibig sabihin, may pinagdaraanan na. Maaring irespeto natin yung salitang pinagdaraanan. Ngayon, yung pinagdaraanan na yan ay hindi po natin alam. Pero sana naman, isang araw, magbigay din po ng pahayag si Hart na maraming salamat sa mga dasal nyo. Maraming salamat sa pangunawa. I'm okay now. We are okay now. Di ba? Yun naman ang mga pinapangarap natin, Ate Christy. Dito hindi natin pinangarap na magkahiwalay, magkaroon ng gulo. Ang gusto natin, syempre, peace, 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 love, love, Totoo love. yan. Galing po tayo sa issue ng sinasabing hiwalayan. Ngayon naman po, magandang kwento naman ito. Mga kabataan na nagkakainlaban, nagmamahalan, na palalim ng palalim ang relasyon. No? Ang tinutukoy po namin ay ang inyong paboritong si Lolong. Si Ruro Madrid. At ang kanyang, hindi pa rin yata nila diretso no? Na inaamin na sila na talaga magkarelasyon. Pero nagsalita si Ruro na, she's the one. So, alam na natin, pag sinabi she's the one, Yun na yun. Yun na yun. Si Bianca Umali po. Pareho po kasi silang galing sa magkaibang relasyon Kaya siguro, ang sabi nga ni Ruru, ito na lang po kasi yung naiiwan sa amin. At kapag naiiwan sa atin, pinoproteksyon na natin. Di ba? Parang iniingatan. tama nga rin naman yun, Nay. Diba? Oo. Nanggaling ka sila sa parehong, may partner sila pareho. Tapos nagkahiwala. Hindi pa pwedeng nagtagpo sila agad-agad, announce, ay kami na po. Hindi pwedeng Pero gano'n. bagay sila, in fairness. At saka, yung kahit hindi sila magdikit, may kilig, no? At ang pinakamahalaga po dito ay yung parang compromise na nangyayari sa kanilang pagmamahalan. Kasi po, sa mga INC, sa mga Iglesia ni Cristo, ang kanila pong karelasyon dapat ay miyembro rin ng kanilang relihiyon. Di ba gano'n naman talaga? Yes. Maaari kang makapag-asawa, pero dapat ay nakuha mo yung asawa mo dun sa paniniwala na meron ka. Maging kasapi ka namin. maging kapatid. At ganun po ang nangyari kay Bianca Umali. Talagang nag-aral po siya, dinoktrinahan siya, talagang nakinig siya, inunawa niyang mabuti ang mga oo at hindi ng INC. Siguro, syempre, para lamang makadikit sa kanilang relasyon ni Ruru. Oo, at niliwanag din ni Rurunay, di ba? Hindi lang dahil sa kanya ang pagpunta sa INC ni Bianca, kundi sarili niyang desisyon. Inaral niyang mabuti at nung nagustuhan niya ang pag-aaral, doon na Ipinagpatuloy na. At ang pag-ibig kasi, Ate Christy, sinasakripisyo yan. Marami kang isasakripisyo. Marami kang isa sa alang-alang. Tulad niyang Katolika. Katoliko si Bianca na posibleng magalit ang pamilya niya. Posibleng magalit yung mga nanay, tatay o something like that. Pero, Something like that. pero, Ay, ano yung pero? pero dahil mahal niya si Ruro, willing niyang i-give up ang lahat-lahat sa kanya. Alam mo, may kilala akong ganyan magkarelasyon. Yung lalaki, hindi miyembro ng INC. Hindi napilit ng babae na magmiyembro
yung lalaki. Hanggang sa isang araw, bago sila magpakasal, nadoktrinahan yung lalaki. At kumbaga sa lakalapati, naakay, di ba? Nasilo yung lalaki para maging INC. Itinakwil yung lalaki ng kanyang pamilya. Tiniis niya yon dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Ganun yon. At ang nakakatuwa dito, yung salita ni Ruru na, she's the one. Ngayon lang daw po siya nakatagpo ng tao na alam niyang sasamahan siya. Sa kahit anong gawin niya, susuportahan siya. At ibang klaseng suporta ang ibinigay. At ibang klase ang binigay niyang pagpapahalaga. Biro mo, isa kang meron kang relihiyon, papalitan mo. Kinagisnan mo yan. Oo, tapos eto ka ngayon. Mabigat na desisyon yan. Oo. Alam mo, gusto ko yung istorya ng buhay ni Ruru Madrid. Ay, oo. Yung mula sa walang-wala, yung kwento ni Daddy Bong na lahat yata ng audition ay pinuntahan nilang mag-ama. Nanghihiram si Daddy Bong ng bike, ng motorsiklo ng kapatid para lamang po sila magpunta sa mga audition, sa mga go-see. Tapos, bumibili sila ng damit sa ukay-ukay para maging presentable si Ruru. Tapos, nakamotor sila. Uulan ng malakas. Magtatago muna sila sa mga ilalim ng overpass. Pagkatapos nun, ang makeup daw niya na ginagawa ng kanyang mami, dalmodelo pala no? Ang mami at daddy niya ay hulas-hulas na raw po. Pero nagpatuloy pa rin siya at malapit na po siyang gumive up. Kasi nga po, itong lolong na nagre-rate talaga ngayon, grabe. Talagang binugbog, sinuntok yung kalaban. Talagang ano po pala ito, gusto na niya mag-give up kasi 3 taon naman kasi ang kanyang ipinagtiis at ipinaghintay. O tsaka ang dami niyang yung journey ng lolong sa paggawa, natigil, pandemya, tapos kamotik nang hindi pa matuloy na. Pero alam mo talagang ang Diyos talaga, hinahanap niya yung patient mo kung hanggang saan ka kakapit sa akin. At Ate Christy, sulit naman dahil minsan nasilip ko yung lolong. Yung eksenang pinatay si Bembol Rocco, yung umiiyak siya, hindi siya Ate Christy yung tulad na ibang artista na kailangan pogi pa rin ako. Siya hindi siya conscious on how he looks. Yun ang totoo doon. Ang husay niya, Ate Christy. Kaya sabi ko nga ang husay ng aktor na ito. At saka hindi niya inaako yung tagumpay ng lolong, ng serye. Lahat po kami ay kumilos, gumalaw, nagsikap para maibigay ang isang napakagandang serye sa ating mga kababayan. Tapos, walang kayabang-yabang. Sabi nga niya, ito daw yung panahon na hindi siya papayag na muling maghirap ang kanyang pamilya. Alam mo yung kwento ng gustong-gusto niyang kumain ng french fries? Tapos, sinabi niya kay Daddy Bong, Dad, gusto ko po sanang kumain ng fries. Kasi galing silang ng audition. Sabi ni Daddy Bong, sinilip yung wallet niya. Anak, hindi natin kayang bumili. Hindi natin kayang bumili. Kaya kapag nakakakita ng french fries ngayon, si Ruru, bumabalik sa kanyang isip yung isang panahon na gustong-gusto niyang kumain ng fries pero hindi natupad dahil kulang ang pambili ng kanyang ama. Diba? Totoo yan. Oo. Naku, Ruru, huwag ka na mag-alala kahit isang truck na fries. Kaya mo na. Oo. At saka, gusto ko yung prinsipyo. Gusto ko, umiiyak ka talaga. Umiiyak ako doon. Oo. Pero siguro pag may bulaklakan dalawa. Iyak na ako nung nakita ko hindi. Nag-reverse? Ako nag-reverse. Lagay natin sa... Lagay sa mata para mabulag. Okay. Gusto ko yung mga ganong kwento na yung palang buhay ni Ruru, ang ganda-ganda ng isang magandang issue, di ba? Kaya ako na, tinatayaan ko talaga tong lalaking to eh. Nagsimula ang lolong, sinimulan ko talaga yan. Alam ko yan. Diba, Dahil sa CFM, yan ang sinasabi ko. Sabi ko, Nay, silipin mo to, Nay. Magtutuwa ka. At ginawa ko naman. At napatunayan ko, may bit-bit. May bit-bit na talento ang Ruru Madrid. Yun naman ang gusto Ate Christy, nagtataka lang ako kapag ang isang artista nanggaling sa walang-wala, ang huhusay nila. Siguro pinaguhugutan pinaguhugutan. Pinakamagandang guro ang karanasan. Totoo yan. Katulad natin, di ba, galing din kami sa, hindi naman kami yung sumasala sa pagkain ng 3 beses sa isang araw. Pero kapos, aminin natin yung kakapusan, habang ang marami ay sobra-sobra ang meron. Kami naman po ay nangangarap, kinakapos. Mula dun sa kakapusan na yon, sa panulat natin, lumalabas yun. Sa pananalita natin,
natin, humuhugot tayo sa ating nakaraang buhay. Napakalaki ng utang na loob natin sa kahirapan. Diba? Naisip ko na naman tuloy si Nora Honor. Alam mo, kaya ganyan si Nora Honor. Saan ba nagmula ang isang Nora Honor, di ba? Sa kahirapan. At marami pang iba. Marami. Kaya lamang, yung iba na nanggaling sa kahirapan, kapag nagkaroon, nakalilimot. Yun ang Yun na. tsaka. Yun na ang dami niya, Ate Christy. Oo, nakalilimot. Oo. Yung kumbaga sabi nga natin, nalunod sa isang basong tubig. Dapat ay hindi. Kasi ang laki-laki ng oportunidad na ibinigay sa kanila. Dapat yun ay ingatan dahil kapag hindi inangatan, ibibigay sa iba. Di ba? Huwag sayangin ang isang bagay na nasa kamay mo na dahil huhulagpos yan kapag pinabayaan mo. Totoo yan. Kaya si Ruru, kapag ka pinapanood ko siya na nagkukwento tungkol sa kanyang nakaraang buhay, andun yung pagpapahalaga, nandun yung pangarap na hindi na mauulit ito. Parang ganon. Correct. Di ba nakakatuwa yung ganon? At nakakatuwa ang pangalan nila. Dapat pala 5 silang magkakapatid. Oo. Ruru, si Rara, saka si Rere. Dapat Rare, Ruru. Kaso hindi na nagkaroon pa ng 2 anak si Mami. At ngayon, nandun na po si Ruru sa sitwasyon na siya na ang nakatutulong ng malaki sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, kapag tinawag ang pangalang Ruru, lahat lumidingon na. Yun Ang ganda ng katawan, ano? Una ko siyang nakita talaga, nag-basketball, bagets pa. Ako naman, Ate Christy, ang nakita ko dyan, kaya napansin itong si Ruru Madrigal. Madrid! Ay, sorry, Ruru Madrid. Iba pala yun. Alam mo, tanggalin mo yung 2 bulaklak. Hindi. Magiging, ano yan, Napansin totoo ko- na yung apelido. At Ate Christy, napansin ko yan. Kaya si Ruru Madrid, nabigyan ng pagkakataon at napansin ng mga tao. Kasi yung inaabangan nilang Darna, disappointed ang karamihan. Kaya itong nang lumabas si Lolong, kapag diskutahan ng mga tao, pinanood ang Lolong. Ano ka ba? Probinsyano pa, nagre-rate Pero na. Ate Christy, probinsyano pa lang noon. Pero mas lalo siyang nabigyan ng panahon. Paninindigan ng mo yan, Oo, ha? Ate Christy. Na parang hindi nasiyahan ang manonood sa Darna. Yes, Ate Christy. Ako mismo, personally, parang hindi ko nakita ang isang Angel Locsin, ang isang Vilma Santos, sa isang Jane De Leon. Ay. Pero, may pambawi sila. Yung sinasabi nilang hindi magaling na Valentina, Ay, Janelle. magaling si Janela. Janela, napakahusay niya. Alam mo, Ate nagkakamali-mali siya ng mga pangalan. Sabi ko naman, tanggalin mo na yung bulaklak Ang na yan. galing ko Baka talaga. tanggalin mo. Lagay ko na lang isa. Alam mo, mahirap kumita ng pera. Ito yung sinabi mo. Pero hindi ako darating sa punto na maglalagay ako ng bulaklak para lang kumita ako. Ipapahinga mo na lang. Oo. Pero Ate Christy, sa totoo lang, dati Ayaw na expected niya ko isa. na magaling si Jane. Pero nung pinanood ko, pangalawa, pangatlo, parang Nakulangan ka. Nakulangan ako. Pero ako ito talaga, inabangan ko rin yan. Kami mga magkakaibigan kasi syempre mga bebe. Ikaw naman si Joshua Garcia naman na inaabangan mo dun. Ay, in fairness kay Joshua Hindi ako Garcia. disappointed Kay Jane. Yung Valentina, yung ahas ako disappointed kasi hindi maganda yung pagkakagawa ng ahas. Nung ahas. Parang plastic na plastic. Pero yung acting naman niya, magaling naman. Magaling in si fairness. Janela. Pero yung pagkakaahas, iba pa rin yung kay Iba pa rin yung kay Sherry Hill. Talagang katatakutan mo. Celia Rodriguez. Napakagaling Hindi kayo ng hindi Celia. nagawa mabuti yun. Ano yun? Yung parang ahas nila, yung parang peke-peke. Hindi maganda na. Anong itsura ng ahas? Iba-iba ba? Itsura na ahas. Iba-iba. May tubig. Ito yung pag nakita mo siya at nasa lubong mo sa gabi. Parang ganon. Mukhang lokohin. Oo, na parang hindi totoo yung ahas Basta niya. hindi maganda. Hindi maganda ang pagkagawa. Oo. Sana perfect na. Sana tinanggal na lang yung ulo. Ginawa ka na lang. Pero Ganyan. sana kinuha nila, hiniram nila yung kay Sherry, no? At least ang lolong. Pinagkakaguluhan ng malaking buhaya. At saka ang gagaling nilang umarte doon lahat. Ay, ibang klase. Parang Totoo. pinagsama-sama talaga sila. Wala kayong tatapon. Nasulit talaga. Oo. At ang laki ng pasasalamat ni Ruru kay Direk Mario J. De Los Reyes, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Nung daw makita siya sa isang party, sabi raw, ginanyanan daw siya. Gusto mo ba mag-artista? Sabi raw, opo. Yun yung nangangarap na siya eh. Anong pangalan mo? Ezekiel po. Anong palayaw mo? Ruru po. Apelido, Madrid. Yun ang pangalan. Ruru Madrid. Talaga, pag kumuway talaga ang swerte. At saka anak, walang aksidente sa mundo. Ang lahat ay nagaganap ayon sa nakasulat. Destinasyon. Talagang walang aksidente sa mundo. 2 bagay yan yung sinasabi. Kahit sa pamimili ng kaibigan, walang aksidente. Kaya lang 2 aral nakasangkot niyan. Pwedeng pagkabigo, tagumpay. Yun, di ba? Ay, nako, basta Ruru Madrid at Bianca Umali, nakasubaybay kami ng malayuan sa pagmamahalan nyo.
No? She's the one. Ay, nako. Kumusta naman ang maling sigaw? Yun Magpaano na. naman to? Excited lang. Excited Ano lang. ang pinagagawa niya? Marami nga nagsasabi nung sabihin daw yata ni Jacqueline at isulat niya doon sa IG post niya, lasing daw siya. Di ba? Lagi siyang lasing. Kasi nasa gala siya niyan na eh. Palainom siya talaga. Naalala ko kasal ng isang mag-asawa na magpapaanal na. Umuwi na ang lahat ng mga bisita. Kasal. Madaling araw na. Umiinom pa rin si Jane, si Jacqueline Jose. Nandun pa rin siya. Oo, umiinom pa rin siya. Yun siguro yung mga panahon na marami siyang problema sa buhay na inilalabas lang niya sa pamamagitan ng alak ang paglimot. Sinabi nga niya, I'm retiring. Sabi niya, siyempre marami nalungkot. Diyos ko naman, best actress naman ng Cannes Film Festival itong gusto nang magpahinga. Pero kasunod ng I'm back. Hindi, binura niya agad. Kasi sinabi pala na road manager niya na, Jane, hindi pwede, may 2-year contract ka pa sa GMA. Isang maling sigaw. I'm back. Diba? Kasi pala ang iniintindi niya, nakakalungkot din naman si Jacqueline Jose. Siyempre, nag-iisa lang siya sa buhay, sa bahay niya, di ba? Walang panahon para mangumusta sa kanya si Gwen at saka si Andy. Dahil may kanya-kanyang buhay na, di ba? Nasa Amerika si Gwen, si Andy naman, nasa Siargao, may sarili ng pamilya. Naghahanap ng pagmamahal ng mga anak niya. Hindi po siya KSP, kundi natural lamang po sa ina o ama ang umasa at ng pangungumusta mula sa kanyang mga anak. At lalo na kapag nagkakaedad ka kasi masyado kang sensitive. Sensitive na. Totoo naman yan. Kapag may edad ka na, 50s, 60s, Naghahanap ka na ng mga parang bagay-bagay na. kahit na tawagan mo lang yan, masayang-masaya na yan. Pagka hindi natawagan. Kaya nga para bang laging dasal ng mga magulang, don't grow so fast sa mga anak. Parang nagising na lang siya na ang lalaki na pala ng mga anak niya. Parang gano'n. At gusto niyang bumawi na sana makasama niya ng mas matagal si Gwen at saka si Andy dahil hindi nga niya nakasama nung panahon ng kasagsagan ng karera niya dahil para rin naman sa mga anak niya ang kanyang pagpupursige ng pagtatrabaho. Pero ngayon, dumating na sa punto, nag-iwahiwalay na sila ng landas ng kanilang mga anak. Eto na ngayon, nagkakaedad na siya at sinasabi niya, bakit pa ako magtatrabaho ngayon? Para kanino? Yun naman. Sino daw ang dahilan para siya gumising sa umaga? Di ba na? Di ba nakakalungkot yun? Pero alam mo, Ate Christy, mas madalas kasi yung mga nagkakaedad na magulang, yung bang napabayaan nila yung mga anak nila dahil sa naging busy sila, particular na, lalo na yung mga single parent, na binibigay na lang sa mga kasambahay. Mamimiss talaga nila yung paglaki ng kanilang mga anak. Minsan, ang masakit nga nito, mas malapit pa sa kasambahay ang anak mo kaysa sa'yo. Yun yung talagang iiyakan mo. Ngayon, kung magbabawi ka dahil malaki na sila, pwede ka makabawi, pero hindi mo na makukuha pa uli yung panahon ng kabataan nila. Alam mo, yung mga artista, nandito lamang. Pero para rin silang mga OFW. Meron niyang isang kababayan tayo na matagal na panahon na 12 taon nasa Italia. Umuwi siya for the first time after 12 years. Sabi niya, ninanamnam daw niya yung yakap ng mga anak niya. Wala siyang naramdaman. Kasi alam mo nga naman kapag ang yakap ay makahulugan at baliwala lang. Parang iniisip daw niya, tinatanggap lang kaya nila ako dahil na ibibigay ko ang kailangan nila. Kasi hindi na niya maramdaman nung umuwi siya. Wala daw. Parang hindi naman siya pinapansin at di niya naramdaman talaga yung init ng yakap. Natural. Kasi ang nakita nila yung ibang tao. Hindi yung magulang nila. Diba? Iba kasi, Ate Christy, yung nabusog sa pagmamahal kesa nabusog sa financial. Iba yun eh. Mas matindi yung nabusog ka sa pagmamahal kumpara doon sa financial. Ang financial kailangan natin. Pero yung mga panahon na ang anak mo ay nilalagnat, may sakit, tapos sa ibang lugar ka, doon nag-iisip mga bata madalas na asan ang nanay ko? Hinahanap talaga. Pagmamahal talaga. Emosyon. Yan ang hinahanap talaga. Si Ellie, iniiwan sa kanya ni Andy kung minsan. Pero apo lamang niya, si Ellie, may mga magulang pa rin. Aalis pa rin sa kanya. Iiwan siya. Kaya false alarm po sa mga nalulungkot dahil magre-retiro na sa pag-arte. Si Jacqueline Jose, maling sigaw po ito. May 2-year contract pa po siya sa GMA na kailangan niya kumpletuhin. Uy, Jackie, meron ka pang 2 years. Burahin! Gumaganon-ganon siya. Nag-emotion. Alam ba? Magpapaalam talaga ako. Pagod na ako. Biglang, Hoy! ano papaalam? Magpapaalam ako. Kontrata ka pa. Tagay mo nga pala. Okay, sabihin mo sa akin yan. Sige, I'm retiring. RM ka. Hindi ako si Jacqueline. I'm retiring. Ay, hindi. May 2 taon pa. Hindi ka pwede mag-retire. Makakasuhan ka. Ganun ba? Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Sumagot yung atin.
Pasensya ka. Kung nalaman ko lang, hindi ko dapat sinabi. Natatalikuran ko na ang pag-arte. Pasensya na po kayo. Maling sigaw po. Kaya binura ko kaagad. Hindi bali po. Magkakasama-sama pa rin po tayo. Bakit parang naginora ko ang kasnay? Oh, di ba? Parang nag-iati kayong dulo. Yung parang, ikaw ang asawa. Kabit lang ako. Eto, maganda yun. Sa mga comedy bar, laro po nila Romel yan. Papanong kumahol ang aso ni Jacqueline Jose? Aw, aw, aw. Ang pusa ni Jacqueline Jose, paano ngumiyaw? Meow, meow, meow. Paano naman magsalita si Jacqueline Jose? Ako ang asawa. Kabit lang. Ginagawa nila yun item nila yan sa entablado. Pero pinakagusto ko yung Nora Honor. Paano ang tahol ng aso ni Nora? Aw, aw, aw. Ang kanyang pusa, Meow, meow, meow. yung itik. Yung itik sa kay manok. Totoo po yan. Ginagawa po yan ng mga stand-up comedian na talagang aliw naman po ang ating mga kababayan. Pumapalakpak talaga. Correct. Basta pag-acting ka talaga. Noro, tsaka mag-dialogue ka sa entablado, tsaka napapalakpakan ka. Totoo yan. So, maling sigaw po nandito pa rin po sa piling natin si Jacqueline Jose. Salamat. Yan. Okay. At syempre, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? At syempre, ang bahaging ito ay inihandog po natin sa mga masisigasig na tumututok po talaga sa ating programa. Sina Maury and Chai ng Macau. Sila po yung mga kababayan natin nagtatrabaho doon na sagana sa pagsundot ng ilong pero maayuda na raw sila ngayon. Pero sarado pa rin daw po ang border ng Macau. At syempre, John and Ching Bautista Silverio, salamat mga anak sa pagtutok. Maraming Okay. salamat. Ano ba yan? Yung kwento na yan? Naku, eto na nga. Itago natin ito sa isang female personality. Okay. Bae. Female eh. Ayan. Alam mo, sabi ko, tanggalin mo yung bulaklak mo. Parang pinapupurol niya yung pag-iisip mo. Mapuro nga talaga, tigre. Okay. Etong female personality ito na talaga nga naman talaga mapapakapit ka talaga sa upuan. Bakit? Nay, napaka-generous pala itong female. O, hindi mabuti. Generous naman pala. Palabigay? Ay, hindi ganun. Buti kung ganun. Ano? Nako, itong yung binibigay niya, kakaibang bigayan ito. Ay. Oo, na kung saan ang ibibigay niya talaga hindi mo makakalimutan. Tulad ng... Mapagbigay. Etong typical na, kunyari, makilala mo lang siya. Naku, asumera kasi. Pakitaan lang na maganda. Akala gusto na siya. Yun to, yung, ay, hello, you're so pretty. Taga sa kasama, ay, gusto ko nito. Pagkatapos nun, agad-agad. Sila na. Ay, easy to get. Generous. So, generous sa Buti katawan. sana kung Hindi naman siguro umaabot sa ganon, pero very generous sa affection. paano to talagang, siguro talagang, ano talaga siya eh. Wow! Ayan! Right word, wow! Kulang siya ng pagmamahal. Siguro Bakit kasi, kaya? busy rin kasi ang tatay nito eh. Porke busy ang tatay? Magpapakauhaw na. Magiging generous na? Eh, di ba yung pinag-uusapan lang nga natin, di ba pag na kulang ka sa pagmamahal, eh, parang hahanapin mo sa iba. Sa labas. Di ba na? So, Totoo ibig yan. sabihin, naghanap ito, itong girlas na ito. Maaari. Huwag nating i-assume, pero maaari. So, yung mga kwento, mula, probinsyano to no? O, isa pa yan. Kaya naman madaling paniwalain, madaling pangakuan na. So, yung mga kwento na lumalabas sa social media at dumarating sa mga reporters, iba-iba yan eh. Totoo pala yun. Iba-ibang version, pero iisa lang ang tinutukoy nila na ganito siya. Ganun siya ka-generous sa mga taong minamahal niya. Yung iba naman ang tawag dyan, hindi generous, maawain. Ay, talaga ba? Pag inungutan, sige na agad-agad. Maawain. Pero ang palasak na tawag dyan, mapagbigay. Pero hindi niya alam sa pagbibigay niya. Doon ko wala nang matitira sa kanya. Ay, ba't may napunta pa doon sa isa? Oh. Eh, yun na nga, parang last na nga yata tayo kasi na ano, di ba nga? Kaya pala yung mga kwento na doon daw sa probinsya nila, talagang ang dami nagbibilang daw ito ng karelasyon. Talaga? Eh, di ba nga, nababalita pa nga, meron pa nga, kasi sa sobrang pagbibigay niya, meron na nga daw itong bunga. Oh! Itinatago lang daw. Ito na nga, parang nang wala pa kasi ano, punta kaya natin minsan. Surprise. Malapit lang naman sa Maynila yan eh. I-house tour kaya natin siya.
Pwede. Ibig mo sabihin, para na siyang ukay? Ang daming Ukay, girl. Ang daming kumakalkal sa kanya. Oo, ganun ba yun? Mumurahin. Oo, pero hindi naman siya nagpapabayad eh. Ay, Hindi siya nagpapabayad. Generous lang lang talaga. Maawain sa lalaki. Sabihan mo lang siguro ito, gusto kita. Ang gandang-ganda ako sa'yo. Paliwala. Ang ganda-ganda naman ang boobs mo. At ang gait ng bewang mo. naniniwala na siyang mahal siya agad siya, no? Oo. Kulang siya sa pansin. Grabe, no? Kawawa naman siya. Nakakaawa in a way, oo. Kasi hindi niya alam kung sino ang totoo at hindi sa kanya. At sa murang edad Baka niya. mamaya pinagsasamantalahan lang siya ng mga lalaki. Ayun Yun na nga talaga ang lumalabas, mangyayari. diba? Itong muli. Pinasabihan nga siya na, sige lang, naku, alalahanin mo. Yung nauna sa'yo, ganyan din. Baka ikaw sumunod. Ay, history repeats itself. Ang kasaysayan, inuulit. At muling nauulit. Oo. Nauulit na nauulit. History is like chismis. Ay, oo. Diyos ko, ayaw ni Direk Daryl yan. Pero alam mo kasi itong girlish na to, flaunty ito eh. Napaka-flaunty. At saka yung itsura niya talaga na yung pani talaga. Paniwalain talaga to. Paniwalain. Lokohin sa madaling salita. Ang sakit naman nun. Eh, wala tayong magagawa. Ano bang kaakibat ng salitang maawain, generous, maniwalain? Eh, di ba lokohin? Oo. Kasi merong ibigin, lokohin, di ba? Nasaan siya doon? Oh. Ay, Bigyan yun. mo nga kami ng clue kung sino tong maawain at generous na girlish na ito. Ako, ayokong madulas ha. Pero talagang, nako, walang hindi nakakakilala talagang laman ito ng social media. Ang babae, nag-iisang sexy talaga na sikat ngayon. Na ipinakikita-kita yung tiyan. Oo, na nagalit daw nung hinipuan. Ay! Ay! Grabe, mga kontrabida yung looks nyo. Maigsi lang ang pangalan itong babaeng to, no? Yes. Ganun lang ano, 1, 2. Two. At itong girlish na ito ay kung ano-anong issue ang pinalalabas pag napapansin nagagalit. Ay! Sinabi mo pa. Pag may tinanong ka na, dead mato siya. Pati na rin ang pinagtatanggol siya, parang hindi sila magkasundo. Yung isa pinagtatanggol siya, pero yung siya mismo, ayaw niya. Ano ba yun, Nay? Ang gulo-gulo itong Ay nako, basta itong girlish na ito ay may karelasyon ngayon na isang aktor. daw. Di ba? Ayaw naman nilang umamin. Oo, correct. Ayun na yun. Jokot kasi sila. Kasi nga, Baka any monument may biglang sumigaw na itigil ang kasal. hindi pa kami niyang najijiwala. Buhay pa niyan yun. Ayon sa mga bulaklak ni Morley Alinio, ginungaling itong girlish na ite. Ay, true. Diba? Bubuka ang Bulaklak, sasara ang bulaklak. Papasok ang reyna. Wendell, ikaw ba yan? Ay, Wendell, miss you. Si Romel po ako. Nay. Ba sabi mo, nalulungkot ka pag pinapanood mo kami nila Wendell. Sabi mo, nade-depress ako, nalulungkot ako. Si Wendell dumarating din sa puntong yan ngayon. Ito lang sasabihin ko. Oo. It's a tie. Wendell, hello! Hello, Wendell. Ay, nako, ano ba kasi dapat gawin? Naku, mag-subscribe po kayo at i-share po at i-like ang aming YouTube channel. At? Syempre, wag kalimutan, ikalembang po ninyo ang bell nang sa ganon ay ma-update po kayo na may bago na po kaming upload na video. At? Syempre, thank you so much. Huwag niyo kalimutan ang Morley Alinio. Ito ang tundo. Kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. May bago kami version. Ano, Christy? Kung kaya mo mabuhay sa tondo, kaya mong magsinungaling sa mundo. Alamin! Kwentuhan lang po namin, private joke po namin yan. Ay nako, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kachika namin. Lalong-lalo na po sa magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod po muli, mga kachika. Ito po ang Showbiz Now!